sa susunod na bahagi. Nais ko rin pong magpasalamat at magpatotoo sa Panginoon na ako po ay gumaling sa karamdaman na nararamdaman na very blessed po tayo na meron tayong Diyos na nanggagamot sa atin. Amen. So, handa na po ba tayong magbigay ngayong bago na ang taon? And tayo po ay makibukas sa Kawikaan 3:9-10. Sinabi po dito na parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. So ano ba yung naisip parating ng Panginoon dito? We should honor our God sa ating mga wealth. Di ba? Napaka-importante kung i-honor natin ng Panginoon. More than our wealth, mas importante po yung ating health. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy tayong iniingatan at ginagabayan. So napakaganda po ng talatang ito kasi hindi lamang tayo inuutusan ng Panginoon, Irene, pamilya ka na yan. Gina, Dinan may Leia. Hindi lang naman tayo basta-basta inuutusan ng Panginoon na magbigay ka. Dito, meron na siya agad na kalakip na pangako, kalakip na consequence sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon dito na parangalan mo ako sa iyong mga unang bunga. Kapag ginawa mo ito, pupuniin ko yung iyong sisidlan, sabi ng Panginoon. Kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, He will supply, ibibigay niya yung ating mga pangangailangan. Kaya naman, tayo kapag nagbibigay, kaya naman tayo ay nakapagbibigay kasi binibigyan tayo ng Panginoon. I-acknowledge natin na lahat ng tinatamasa natin sa lupang ito ay galing sa Panginoon. Kaya naman tayo ay pinagpapala ng Diyos kasi kailangan maging pagpapala din tayo sa ibang tao. Kaya kung ano man ang binibigay natin sa Diyos, gamitin natin ito ng tama at ito'y ating pagyamanin. Binibigyan tayo ng pinansyal ng Panginoon. Why spend our money? Mga blessings to na galing sa Diyos. Why spend your money sa sigarilyo? Why spend your money sa alak? Blessing nga ito na galing sa Panginoon. Why spend your money sa pagsusugal? Sayang naman yung blessing ng Panginoon, galing to sa Kanya, tapos sisirain lang natin yung mga blessing na galing sa Panginoon. So sabi ng Panginoon, gamitin natin yung mga blessings na ito ng tama. Pwede rin yung pagiging impulsive buyer. Para bibilin mo ng alak, imbis na sa pangangailangan na lang ng anak mo. Pambili na lang ng gatas ng anak mo, iuuna mo pa yung bisyo mo. Pambayad mo na lang ng kuryente, sinugal mo pa. So let us use our money wisely, sabi ng Panginoon. Our God is also generous. Ang Panginoon daw natin is very generous. Generous siya sa mga generous na tao. This is the principle na pinatunayan na ng Panginoon na kapag tayo ay mapagbigay, He will also be generous to us. If we have the means to give, kapag meron ka namang kakayahang magbigay, kakayahang tumulong, magbigay tayo kasi ito ay pamamaraan upang buksan ng Panginoon ang durungawan ng mga blessings. But kapag daw tayo ay nagbigay, when we give, kailangan na pa-practice natin yung pagiging sakripisyo, nagsasacrifice ka, giving faithfully. Dapat kapag daw tayo ay nagbigay, may konting kurot sa ating mga puso. Kapag nagbigay ka ng 20 pesos, wala lang yan eh. Parang wala naman na wala sa'yo. Nagbigay ka ng 50, parang wala na, malaglagan ka lang ng 50, ganyan. Pero kapag minsan, yung pambayad, pwede mo na siyang pambayad ng mga financial mong bills, pwede mo na siyang pambili ng magandang gamit mo. Pag nabibigay mo yun, nagsasacrifice ka para sa Panginoon. Meron konting kurot sa puso mo, nagsasacrifice ako kasi imbis na pinambili ko na siya ng ganito, ibinigay ko na lang siya sa Panginoon. It means sacrificial giving na faithfully. So ano man yung, pero you still have to choose. Kaya when you sacrifice in giving, nag-grow daw yung faith natin sa Panginoon. And lastly, let's honor our God with our wealth. Hindi man maaari na salat ka ngayon, pero that's not an excuse para hindi ka magbigay. So kahit na hindi ganun kataas ang kinikita mo, pwede ka pa rin magbigay. So dun, halimbawa wala ka ng pambili ng pagkain, babawasan mo pa para ibigay mo sa church. Diba? Anong nade-develop mo kapag gano'n ang ginagawa mo? So nade-develop daw yung faith natin sa Panginoon. Pagtitiwala natin sa Panginoon na sa Diyos naman lahat ito. Actually, 10% is not only for God. Lahat naman ito, 100% galing sa Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy lang magtiwala. Because if we are generous, ang Panginoon
sinabi, inyong ibigay sa Panginoon ang kanyang inarapan sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparong kayo sa harap niya. Inyong sambahin ng ganda at kabala. Kaya pala, naghahandog ka dito, nagbibigay ka sa ating Panginoon dahil sinasamba mo ang ating Panginoon ng ganda at kabanalan. Yun ang purpose kung bakit kahit anumang church yan ay meron silang handog. Amen? Hindi pwedeng hindi sila nagkakaroon ng handog sapagkat ito ay nararapat sa ganda at kabanalan ng ating lalo na kung ang unang bunga ay nagagawa mo. Handa na po tayo marinig ng salita ng Panginoon bilang short message. Ito po salita ng Panginoon, ito po ginawakan ko. Buhat po ng nag-review si Pastora, board exam, hanggang pumasok. Napakasarap po ang hawakan ng salita dito. Mag-ibukas po tayo sa Santiago 1, 6, 7, 8. Santiago 1, verse 6, 7, 8. Sabi po dito ng salita ng Panginoon, subalit ang humihingi dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nagka-alinlangan ay parang ano sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. 7. Huwag umasang tatanggap na anumang mula sa Panginoon ang tao. 8. Pagbabago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Napangganda po na salita, no? Kaya talaga pong inawakan ko ito. Sabi ko, parang kabagkin mo, pero ababasa may di balok niya po ini. Ay, hindi, sabi ko. Pasanting ng pangawakan niya. Kaya buhat po nang nag-review, ang kamoresa, ang kamusa. Hindi ko po pinagawan. Hindi ko po pinagawan ang salita nito. Kaya pag tayo, pag may inihi tayo sa Panginoon, magtiwala tayo, huwag tayong mag-alinlangan. Pag pinipray natin ang isang bagay na gusto mong makamtan, awakan mo. Di ba marami ng pangakong Panginoon sa Bible? Kaya pag halimbawa, may inihi ka sa Panginoon, kailangan ang pagsiserve diretso. Opo, tabo at hanggang anyawaran. Ang gawa mo naman, liko. Kailangan maging tapat tayo. Manyad ka, magaling lang naman. Ala pong kwenta niya, sabi, huwag kang pabagbago ang isip. Kaya kung may iniingi ka sa 2025, kailangan pang awakan mo. Ang iyong pagtitiwala, huwag magalingan ang iyong pananampalataya. Amen? Kaya kailangan kung ano po ang nararamdaman natin sa katawan, kung may sakit ka o ano man yan, huwag kang mag-alinlangan. I claim in Jesus' name, pagagalingin tayo. Kung may pangarap ka, kung gusto mo magandang trabaho, magandang posisyon, magtiwala ka sa Panginoon. Kailangan naman, yung pag-serve sa Panginoon, kailangan tuwid. Kailangan naman tuwid. O naman, di na nakikita. Ala ko, nakapakinggan nga po dito. Kaya kailangan po, kung may kailangan tayo sa Panginoon. Alam niyo po, nung bilang patotoo, nung buhat ng nag-review si Pastora, sinamahan ko po ng pag-aayuno. Sabi ko sa Panginoon, Lord, mag-aayuno po ako. Ako po mga bini. So, pa niyo po pagaman po po yan ko. Mapagalya po katawang pagkat ako po mga bini. So, pa niyo po ako. Baro po, ikay po, ikayabi ako. Yung paboret. Praise God. Na ako favorite nga po nilo. Pilang bulan iyak mamang bini. Anya niya po kapasan yung Pastora Gay. Sinabi ko kang Pastora Casey, Pastor, pwede na po mga kotang bini. Kasi niyang kapasar na po ito, abalo kayo mga alas 3. Pangabi ko, i-celebrate kayo yung mga kari ko pa po may ng bini. Kaya, napakasarap po ng may kasamang pag-aayuno at pananalangin. Kaya po kayo, kung may iniiling kayo, samaan nyo ng pag-aayuno at diringin kayo ng Panginoon. Basta, tapat lang tayo sa Kanya. Yun lang po, maraming salamat.
6:14. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito ay siya'y umalis. Amen. Sabi niya, pinamalahan or pinagkatiwalaan. Naniniwala po tayo lahat, di pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka pinagkakatiwalaan ng Panginoon, wala ka sa gawain na to. Amen? O Brad, game ka. Sabi ng Panginoon, sis, o para sa ito. Sabi nga, ng verse 6, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 sa labing ginto. At ipinangalakan na yun, kumita siya ng 5,000 sa labing ginto sa mga tayo dumoble. Ang 5,000 na binigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya, dumoble ng 5,000. Verse 17, kaya hindi naman ang tumanggap ng 2,000 sa labing ginto, ay kumita pa ng 2,000 sa labing ginto. Sabihin, dumoble, bigyan 2,000 sa labing ginto, dumoble ng 2,000. Ngayon din naman, verse 18, ngunit ang tumanggap ng 1,000 sa labing ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Amen. Marahil sa buhay natin, nasa buhay tayo ng mga Kristiyano, amen, na tayo pinagkatiwala ng Panginoon. Na tayo binigyan ng Diyos. Marahil nasa tatlo tayong alipin na to. Yung una, pangalawa, kumilos agad sila. Pagkatanggap ng blessings ng Panginoon, kumilos sila. Pero yung pangatlong alipin, pagkatanggap, hinuhal, tinago. Amen. Sabi nga, at pagkaraan ng verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. At sila'y lumapit. Yan po, dinobya ko itong binigay ng 5,000. Yan po itong nag-10,000. Dinobya mo rin po. Pero sabi nga, ito po ang 5,000 sa labing ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 sa labing ginto na tinubo nito. Sabi ng Panginoon, ng 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kaganakan, naging tapat ka sa kaunting alaga. Kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Amen. Di ba napapansin niyo sa buhay? Dati ko yabayan ang pera. Nung napagkatiwalaan na tayo ng Panginoon. Wait lang, mag-hands up store. Wait lang. Dumi mo, dumi niyo. Tingnan ang damit niyan. Kaya hindi sabi nga, first time ito, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 sa labing ginto. At ang sabi ng Panginoon, ito po ang iniwan nila sa aking 2,000 sa labing ginto. Ito naman po ang 2,000 sa labing ginto na tinubo. Kaya din sabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya pagmamahalan kita sa malaking halaga, samahan mo sa aking kagalakan, sabi ng Panginoon. Kung pamamamigyan mo siya. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 sa labing ginto at sinabi, alam ko po, kayo may pit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinagin at inaani ninyo ang hindi ninyo inasik. Ito po siya, sa akin po din sa sarili natin, ha? Kung nasa po tayo sa mga tatlong alipin, sabi nga ng verse 25, natakot po ako. Kaya pinahon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong sabi. Sumagot ang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Bakit mo binaon yung blessings ng Lord? Kung napapansin natin, sa
Sa kakatago. Hindi man natin literal na binaon yung pera, pero sa kakatago natin, unti-unting nawawala. Totoo. Ay, ulit kayo, hindi ko pita. Diba, pagkay na po na, sa nandito ka, kaya ni, kamay ka ng sabi, hindi mamay ko sumundan mo. Sa kakaipit natin ng pera, sa takot na baka mawalan tayo, ang sabi ng Panginoon na to, masama at tapat, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at tinaani ko ang hindi ko iniyasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit papaano'y may tinubos sana ito. Ano sabi ng verse 28? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. At magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Amen? Sa kakatakot natin sa gawain ng Panginoon, sa takot na baka mawalan tayo kapag nagbigay tayo sa Panginoon, unti-unting nawawala. Yes, ito. Amen. Sabi nga, keys on how to do this. Gusto ng Panginoon na sa taong ito, sa pagbubukas ng taong ito, kung natakot tayo noong taong 2024 na mag-take risk. Basta kakatago, sa takot mag-take risk sa gawain ng Panginoon. Like, kinatutukitan na ako ng Panginoon. Niya siya talaga, 2025, nakapag-share na ako. Hindi na ako matutugin mag-lingkod. Niya Sunday na ako masimbo. Niya kapasig na ako ng miss. Panyalin mo yung ulam niya. Pwede na ako mag-game. Hindi kasi kapag-ganda. Patuloy tayo mananalig sa mga ganun. Kailanman hindi tayo i-increase ang Panginoon. Kaya nga, lumipas ang taon, kung natakot tayo tulad ng pangatlong alipin na to, sa taong 2025 na ito, gayahin natin ang dalawang alipin. Na pinamala ang 5,000, 2,000 sa lahat dito, kumikilos agad. Pag sinabi ng pastor, Brad, kailangan mo mag-akot ang gamit. Amen, pastor, no ka rin. Ano mo to ako, pero wala ko. Pag sinabi ng lingkod, o tara, street preaching, jump drive ka mo, wala sa tuki. Amen! Alam mo, gusto mo din ng pastor, no? Sabi nga, ang Kristo natin yung pamilingkod na kasi. Kinakailangan, hindi lang nagtatapos ang taon, ang araw, ang buwan, na walang pagbabago sa buhay. Kinakailangan, the more na dinadagdagan ng Diyos ang buhay natin. The more na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa mundong ito. Dapat yung paglingkod natin sa Panginoon nag-i-increase. Dati, sisimba tayo ng 9:30. Benta mo. Ayun, bago. Sabi namin, Pastor, this kinakailangan 1:10 to 9. At yun ang naging gawain. Amen. Sabi nga, sa taong ito, gusto ng Panginoon na mawala na yung takot natin. At sumubok tayo. Sumubok tayo na maglingkod ng totoo sa Panginoon. Na maging faithful na tayo sa Panginoon. Maging tapat na maglingkod tayo sa Panginoon. Na ibibigay natin sa taong ito ang totoong pagsamba sa atin. Na pag-upo. Na ingadong oras na ang pamanipasadsad tayo ng alam ng lupa. Lahat ng mapapakinggan natin na salita ng Panginoon, hindi nilalabas na kabilang tenga. Papasok ka sa puso, ibuhay natin. Lalakad na tayo
2025. Lahat tayo ay magtatagumpay kung lahat tayo ay kikilos. Lahat tayo ay gagawa sa ubasan. Ano sabi ng Hebreo chapter 13 verse 6 or 7? Alalahanin ninyo ang mga naglingkod sa akin. Meron ba na akong pinabayaan, sabi ng Panginoon? From Old Testament to New Testament hanggang sa generation natin ngayon, sa lahat ng mga naging tapat na naglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng mga hindi natakot, nag-take sila. Unahin ng Panginoon, walang pinabayaan. Tulad ng sabi ng mga away niya, Isaiah 40, huwag kang matakot. Sasamahan tayo. Sasamahan tayo. Ay, dumating pa yung takot sa buhay natin. Takot na makakawalan tayo. Tandaan natin kung tayo kumikilos at Para po talagang ito 2025 na meron tayong improvement sa spiritual. Maging sa bawat nakinig. Amen po ba? Sino po ang nakinig? Amen. Praise the Lord. Ano yung dalang muna ni Pastora at ni Brother at Sister Marvick? Gawin ko ang chapter verse 9-10. Praise the Lord. Napakaganda talagang naniniwala na ako. Sapagkat doon kapatid magulang ay mayroon sinabi yung Panginoong doon. Kawikaan chapter 3 verse 9 and 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Ano po yung tinatangkilik natin? Ha? Hindi pera, tinutukoy ko rito. Ang ibinibigay ng buhay natin, ito ay binigay ng Diyos. Amen? Ang buhay na yan ay kailangan purihin si Kristo para malin mo ang Diyos. Amen? Kaya sabi ni Pastora Lea, kailangan Sunday service and weekly service ay kailangan ay nariyan ka. Hindi ka gagawa ng sarili mong desisyon. Amen?